Dito ya ikhwani wa akhawati, ano po yung pananaw ng Islam? Ano ang pananaw ng ano po yung Islamic economic perspective dito? Sa Islam, ang scarcity ay hindi kakulangan ng biyaya ng Allah, kundi pagsubok at pagputuro sa tao na gamitin ang yaman ng may hustisya at pag-iingat. Ano ang dalil natin dyan? Kulu washrabu wala tusrifu. Kumain at uminom kayo, ngunit huwag kayong mag-asaya. No? Suratul Al-A'raf, verse 31. Kompleto po ang Islam. ماذا قال سبحانه وتعالى ماذا قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام dina. Allahu Akbar. Doon yan sa bukas. Doon natin matagpuan yung bukas sa Islamic, Islamic culture. Allahu Akbar. Tingnan niyo yung mga subjects natin. Connected yan sila. Walang hindi connected yan. Lahat ng binigay ko sa inyo connected to each other. Barakallahu fikum. Kaya't ang Islam po ay nagtuturo ng ng al-iktisad. Ano yung iktisad? Sa linguistic? Ano ibig sabihin ng iktisad sa linguistic term? Not terminolohiya. Sino nakakatanda? 5 points. What is iktisad in linguistic, in Arabic or Filipino or ano? Basta lingwahe siya. Sa lingwahe, not terminolohiya. Ayan, inshallah, lalabas yan sa exam. Okay, walang problema. Naam? Moderation. Al-iktisad po, hindi na lalabas, Sister Lina. Kasi naansaran na. Ang iktisad ay moderation at responsibility sa paggamit ng yaman upang maiwasan ang crisis o kakulangan po. Ano naman ang economic implication dito? Economic implications. Ang mga yaman gaya ng lupa, paggawa, labor, kapital, at teknolohiya ay may hangganan po. Kapag ginamit ng tama, efficient allocation, ito ay magdudulot ng maximum na benepisyo sa lipunan. Ngunit kung ginamit ng mali, halimbawa niyan, anong halimbawa nyo? Ginamit na mali. Anong halimbawa? Una, corruption. Pangalawa, pag-aaksaya. Pangatlo, monopolyo. Lalong lumala. Ano ang lalong lumalala? Ano yung lalala dyan? Ang lalala po dyan ay yung mushkilatul iktisadiyah. Economic problem. So, mushkila talaga. No, Sister Lina? Okay. In short po ya ikhwani wa akhawati, ang problema po sa ekonomiya, al-mushkilatul iktisadiyya ay likas na bahagi ng buhay ng tao. Ito ay bunga ng limitadong sources at walang katapusang pangangailangan. Sa Islam, hindi ito itinuturing na kakulangan ng biyaya, kundi hamon upang magtrabaho, mag-innovate, at gumamit ng yaman ng matalino. Ang wastong paggamit ng yaman, economic efficiency, ay tanda ng syukur, pasasalamat sa biyayang ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, anong halimbawa niyan? Ang pangunahing problema po sa ekonomiya ay kung paano may pamamahagi at magagamit ang limitadong pinagkukunang yaman upang makamit ang pinakamaraming kapakinabangan para sa lipunan po sa paraang kaayon ng katarungan at alituntunin ng Islam. Alituntuning Islamiko, ano yon? Ash-Shariah al-Islamiyah. Allahu Akbar. Subhanallah. Takbir. Wahakadha fa innal mawarid al-iktisadiyah. Continue tayo kasi mababa pa yung journey natin.
وهكذا فإن الموارد الاقتصادية ito na tayo لا تكفي لإشباع كل ما يرغب فيه الأفراد والمجتمعات من السلع والخدمات إلى آخره. No? Kailangan pa natin. Aha. Okay, bismillah. Kunin natin yan hanggang dyan sa pahunaka. Ang talatang ito na sa harapan po ninyo, yung na sa harapan ninyo ay tumatalakay po sa pangunahing prinsipyo ng economic choice, al-ikhtiyarul iktisadiyah, ang pagpili kung alin sa mga pangangailangan at kagustuhan ng tao ang dapat unahin na matugunan dahil ang mga pinagkukunang yaman, resources, no, ay limitado. Sa madaling salita po, hindi sapat ang mga yaman ng mundo upang maibigay ang lahat ng gusto ng tao. Tama o mali? Tafaddalu. Tama, mali? Okay. Kaya kailangan po ang tamang pagpasya kung alin ang dapat unahin. Ito ang tinatawag na opportunity cost o ang halaga ng bagay na isinakripisyo upang makamit ang iba. Anong halimbawa niyan? Punta tayo sa aplikasyon sa economics sa antas ng individual bill form, no? Form. Kung ang isang tao ay may 500,000 o 5,000 na lang, abay marami yun. Baka makuan tayo. No? Kung ang isang tao ay may 5,000 lamang, maaari niyang piliin kung bibili siya ng pagkain o damit. Kapag pinili niyang bumili ng pagkain, ang opportunity cost ay ang damit na hindi niya mabibili. Yan po yan sa individual. Punta tayo sa lipunan. Kung ang gobyerno ay may limitadong budget, kailangan nitong pumili kung gagamitin ito sa pagtatayo ng ospital o paaralan. Ang hindi mapupunduhan ay ang magiging opportunity cost ng decision. Sa antas ng negosyo, ang isang pabrika ay kailangang pumili kung magpo-produce ng 1,000 sako ng bigas or 1,000 bote ng langis. Ang production na ito ng isa ay nangangahulugan ng pagkakait sa isa pa. Wahakada. Ano po yung paglalapat sa konsepto ng Islamikong ekonomiya? Palagi tayong may kwan dito eh. Palagi tayong may mukarana, may comparative, no? Yan po yung pag nag-aral po kayo ng Biwang Institute, ay palagi po may comparative. Allahu Akbar. Gusto ba niyo yung comparative? Islamic economics and conventional economics, no? Positive law or Sharia law. Barakallahu fikum. Dito ya ikhwani wa akhawati, sa pananaw po ng Islam, dahil tayo ay mga Muslim, alhamdulillah, hindi lang Muslim kundi mu'minun. No? Mu'minun. Wa kad aflahal mu'minun o mu'minin? Wa kad aflahal Naam, wa kad aflahal mu'minun. Allahu Akbar. Okay, sa pananaw po ng Islam, ang kakulangan o scarcity ay hindi nangahulugang kulang ang nilikha ni Allah, kundi ito ay pagsubok at disiplina po. No? Ito ay pagsubok at disiplina sa paggamit ng mga yaman. Anong sabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang Quran? Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sa surah Al-A'raf verse 31. Kasunod ng sinabi natin kanina, no? Punta kayo sa Quran ninyo. Wala tusrifu sa surah Al-A'raf verse 31. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Malapit na kahulugan, at huwag kayong mag-aksaya at huwag kayong
mag-aksaya sapagkat hindi iniibig ng Allah ang mga nag-aaksaya. No? Ang Islam ay nagtuturo ng balansing paggamit ng yaman, moderation, al-iktisad, economics in lugatan, no? In linguistic meaning. At tamang pamimili ng pangangailangan batay sa maslaha, kabutihang panlahat. So ano po yung economic implication dito? Ang economic implication here, ang limitadong yaman ay nagpapalaganap ng competition sa pagitan ng mga individual at institusyon. Ang pagtatakda ng prioritization o mahalaga upang maiwasan ang sobrang produksyon o kakulangan. Sa Islamikong ekonomiya, sa Islamic economics, ang pagpili kung saan gagamitin ang yaman ay dapat batay sa prinsipyo ng katarungan, al-adl, adl, o kabutihan panlipunan, maslaha al-ammah. Hindi lamang sa pansariling tubo. Ano application natin sa kasulukuyang panahon natin ngayon? Sa pangbansang antas po, ang mga bansang Muslim ay kailangan magpasya kung unahin nila ang industrial development or agrikultura batay sa kung alin ang higit na makakatulong sa umma. Sa pampublikong sektor naman, kung may limit ko kapag may limitadong pondo, dapat na unahin ang mga proyektong may mas malaking benepisyo sa masa. Halimbawa niyan, irigasyon bago paliparan. Irigasyon bago paliparan. Or ano yan? Yung issue ngayon. Next time lang tayo. Sa individual po na antas, ang isang Muslim ay kailangan mamuhay ng may kasapatan, no? At gumastos ayon sa pangangailangan, hindi ayon sa layaw o luho. No? In short po, ang limitadong yaman, scarcity, ang pangunahing dahilan kung bakit umiiral ang problema ng pagpili. Economic choice, al-ikhtiyar, al-iktisadi, kailangan unahin ang mas mahalagang pangangailangan, necessities, daruriyat, bago ang mga luxuries na Lamborghini, ano pa, at marami pang iba na taksiniyat. No? Ang tamang paggamit at pamamahagi ng yaman ay sukatan ng hustisya sa Islam. Ang ekonomiya ay hindi lamang teknikal na agham, kundi moral sa responsibilidad upang gamitin ang mga yaman sa paraan na magbibigay ng pinakamalaking maslaha, kabutihan para sa lipunan. Anong halimbawa niyan? Kapag ginamit ng isang Muslim ang kanyang limitadong kita upang bumili ng pagkain para sa kanyang pamilya kaysa luho tulad ng marami, alahas, siya ay tumatalima sa prinsipyo ng ikhtiyar, iktisadi, ang pagpili batay sa pangailangan at maslaha. Anong prinsipyo? Prinsipyo ng al-ikhtiyar, al-iktisadi. Ano yan? Economic choice. Barakallahu fikum. Tafaddalu.